Hello po! Ako po pala ulit ito, si Ms. Alexa Corpus, ang Vice President po for Communications and Public Relations ng Filipino Fair Lending Advocacy Group or mas kilala po sa tawag na PhilFlag. Today po, magsasagot po ako ng isang katanungan galing po sa ating comment section dito sa TikTok at ang katanungan po na to ay galing po kay Sir Cons Mercado. Sabi po ni Sir ay totoo po ba na pwede silang magkaso ng estafa? Hello po Sir Cons, hindi po kayo pwedeng kasuhan ng estafa ng mga OLA companies dahil po ang mga nakakasuhan lang po ng estafa ay yung mga legit po na gumawa ng mga fraudulent activities or gumawa ng panggagancho. Bali kayo po, nagpasa naman po kayo ng mga totoong informations po nung kayo po ay nag-loan sa OLA at ang pagkakamali nyo lamang po ay hindi pa kayo nakakabayad or delayed pa lang ang payments nyo, hindi po yun pasok para kayo ay kasuhan na kagad ng estafa. Yung mga nagpasa po ng mga peking requirements, yan po ang mga nakakasuhan ng estafa, hindi po yung mga katulad nyo na na-late lang po ng payments. Inaanyayahan ko nga po pala kayo ulit magpamiyembro sa amin dito sa Filipino Fair Lending Advocacy Group. Hanapin nyo lamang po ang aming official page dito po sa Facebook at dito sa TikTok. O kaya naman po i-message nyo po ako sa aking Facebook profile, Miss Alexa Corpus, para po kayo ay matulungan ko maging verified member po ng PhilFlag. Maraming salamat po! Ayan, nandito na naman po tayo sa answering TikTok comments with Miss A. Meron po ako ulit babasahin ngayon. Galing po kay Ma'am Dingday. Ang sabi po niya, ako po ay maraming online lending, di ko na nababayaran ngayon. Kasi nauuna pa yung pananakot nila at pagpo-post sa FB kung ano-ano. Yan, Ma'am Dingday, kasi po, yan pong mga ginagawang harassments po ng mga OLA agents na yan, talaga pong hindi po natin hawak yung mga brain cells ng mga yan, ng mga agents na yung mga pala-desisyon niya mga yan eh. Kung ipopost ka po talaga. Ang magagawa lang po natin is yung damage control. Paano po ang damage control na gagawin natin? Unang-una po, ang gagawin po natin, kailangan po i-secure nyo po muna yung mga social medias nyo. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, yan. Secure nyo po mabuti kung pwede mas okay sana kung magde-deactivate kayo or hello everyone! Welcome back po ulit sa Q&A with Miss A. Ayan, for today po, may babasahin po ulit akong question na galing po sa isang TikTok follower natin. At ang tanong po niya ay, ano pong gagawin kung pinahiya na po nila ako sa Facebook? Ayan, ma'am, una-una po yung gagawin is relax. Hindi naman po porket sinabi sa inyo ni agent na pinost kayo, pinost talaga kayo. Usually po nananakot lang po talaga sila na kayo ay na-post or gusto lang po talaga kayong ma-stress para kayo po ay mapilitang magbayad. Pero if ever man po na kayo po ay na-post at na alam nyo po yung link, kahit po hindi pa verified member namin, makakatulong po ang PhilFlag sa inyo. Isasend nyo lamang po ang link na post sa inyo ng agent at sa page po namin, sa Facebook page, at ipapamass report po yan ng PhilFlag para sa inyo. Pero kung kayo po ay isang verified member po ng PhilFlag, mayroon po kayong access para kayo po ay makapag-request ng contact notice letter. Yan, contact notice letters po natin, naglalaman po yan ng paliwanag na kayo po ay verified member ng PhilFlag at hindi ninyo ginawang co-maker or guarantor yung contact ninyo para alam nila na nakuha lamang yung kanilang number sa inyong phone nung kayo ay nag-install ng OLA. And then, kung kayo po ay na-post nga rin at nagawa ng GC, meron din po tayong cybersecurity nga po, napapasok po sa GC para kayo po ay tulungan at ipaliwanag po sa inyong mga contacts na nai-add ni agent dun sa GC na yon na kayo po ay biktima lamang po ng illegal na OLA at hindi po sila talagang sinasadya na madamay po doon sa GC na yon at paaalisin natin sila para kakusapin po yung agent. So yun po ma'am, pwede rin nyo rin pong gawin as preventive measures po yung pagpa-private po na inyong account sa Facebook. Ilagay nyo lang po sa settings na puro only me or mas okay po mag-deactivate po muna sa pansamantala and wag nyo pong kakalimutan, lagi po yung cover photo po ninyo sa Facebook po ninyo is default po yan na public. So, kahit sino po mag-like dyan or mag-comment, nakikita po yan ng agent. So, I suggest po, maglagay po kayo ng isang generic lang na cover photo and then whenever po may magla-like doon or magko-comment, palit po agad para hindi po makita ng mga agent na nakabantay sa profile nyo
yung kung sino-sino yung mga friends nyo na nagla-like doon, dahil yung po ang kinukuha nila para kayo po ay ipahiya doon sa mga contacts nyo sa Facebook. And then pagka sa Messenger naman po, ang gagawin nyo lang po, ilalagay nyo lang po sa do not receive request, or pwede nga po kayo, sabi ko nga po, pwede po kayo mag-deactivate pansamantala, iiwan nyo lang po ang inyong Messenger para kayo po ay makakapag-message pa rin at makapag-inquire kung paano po maging verified member po ng PhilFlag. So, yun po ang tamang gawin po ninyo. At kung meron pa po kayong ibang katanungan, pwede po kayong mag-ask dito sa ating TikTok page at pipilitin po naming masagot sa abot na aming makakaya. Maraming salamat po patuloy po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa PhilFlag at sa akin at sa aming lahat na volunteers dito sa PhilFlag. Maraming salamat. Bye! Hello everyone, this is Miss Ava from PhilFlag. Isa po ba kayo sa name-message ni Ola Agent na bibisitahin o pupuntahan sa inyong bahay? Ayi, may manliligaw. Charot. Ang home visitation po ay depende sa lending company. Hindi po lahat ng lending company ay nag-home visit at depende rin po yan sa inyong lokasyon. Most of lending companies are based in Metro Manila. So kung kayo po ay taga Visayas, Mindanao o kung saang man probinsya, malabo pa po sa sabaw ng pusit na kayo po ay mapuntahan unless meron po silang opisina sa inyong lokasyon. What should I do if a debt collector visit me at home? Huwag po kayong mataranta. Ask for their identification. Take note of their names and company names. Huwag matakot. Hindi sila multo. Are they required to enter my house? Big no. Hindi po nila pwedeng ipilit na kayo po ay pasukin sa inyong bahay. Hindi po dahil sila ay dumating service deluxe, may pamerienda na, may pa-juice pa. Hindi nyo na po kailangan gawin yan. Ang kailangan nyo pong gawin, kahit makipag-usap po kayo sa harapan ng inyong bahay o sa labas ng inyong bahay, mag-explain po ng maayos kung kayo po ay wala pang maibabayad sa mga oras na yun o kung magkano lamang po ang pwede nyong maibigay. Ano-ano po ba ang mga pwedeng gawin ng isang debt collector? Number 1 is kausapin kayo ng maayos, mahinahon, yung hindi naririnig ng inyong mga marites na kapitbahay. Number 2, mag-try na mag-set up ng payment arrangement. Number 3, ay maningil sa inyo sa disenteng pamamaraan. Kung kayo po ay magbabayad, make sure na kayo po ay hingi ng official receipt. At mas maganda po kung kayo po ay mayroong witness. Yayain nyo sa barangay, ganun. Ano-ano po ba ang mga hindi nila pwedeng gawin? Una po ay pumunta sa inyong bahay, magpilit pumasok sa loob ng inyong bahay, kumuha ng inyong gamit, at hindi umalis hanggat hindi kayo nakakapagbayad. Bawal po yon. Number 2 is pumunta po sa inyong workplace. Number 3 is magbanta o kayo po ay insultuhin. Number 4, mag-iskandalo. Number 5, makipag-usap sa kahit kanino sa inyong tahanan o kahit kanino sa inyong lugar para i-discuss ang inyong pagkakautang. At ang pinakamatindi ay mag-pretend na sila ay abogado o alagad ng batas. Criminal case po yan. Yan po ay ilan sa mga pwede at mga hindi dapat na ginagawa ng isang debt collector. Kaya't huwag po kayong matakot mga ka-PhilFlag. Know your rights, makipag-usap lamang po ng maayos. Maraming salamat po. Hello everyone, this is Miss Ava from Filipino Fair Lending Advocacy Group or PhilFlag. Isa po ba kayo sa nakakaranas ng depresyon, pamamahiya, o pangaharas ni Ola Agents? Kung isa po kayo sa mga yon, sana makatulong sa inyo to. Sa panahon ngayon, napakadali po nating mag-apply ng loans online. Within 5 minutes, nakuha na po natin si loan. Unfortunately, some of Ola lenders resort to harassment or threats in collecting payments. Paano po papasok yon? Papasok po yun kapag po tayo ay na-delay sa pagbabayad. Due to medical emergency or other reason. Papasok na po yan. Ang pangungulit ng mga agents. Ano-ano po ba ang unfair debt collection na naaayon sa SEC Memorandum Circular Number 18? Ilan po ay mga sumusunod? Number 1, walang habas text tawag ni agent before 6 in the morning, then after 10 p.m. Hapet, 10 p.m. na, tawag text pa. X po yan. Number 2, kapag si agent po, sinagot nyo, sinigaw-sigawan kayo, minura kayo, ininsulto kayo. X din po yan. Number 3, nagbanta po siya na kayo po ay ipopost sa Facebook o ilalabas yung personal information nyo. X po yan.
Number 4, pag ang contact list nyo sa phone book, friend list nyo sa Facebook, or other social media platforms, tinatawagan at mini-message na rin ni Agent X din po yan. Number 5, at ang matindi-tindi, pagbabanta po ng karahasan sa inyo at sa inyong pamilya. Threatening your reputation or property. Big X po yan. Ano po ang dapat natin gawin sa ganitong sitwasyon? First is, stay calm. Protect your mental health. Yes, may utang po tayo, but we are not entitled to harass, threaten, or ipahiya tayo. We all have the rights for fair treatment. Number 2, pag-aralan, stay focused on how to solve your problem. Mas maganda, inform si family members natin, friends, and co-workers sa sitwasyon natin para mabawasan yung ating stress. At alam natin na merong taong nakakaintindi sa atin at handang tumulong. Number 3, gather all the information, text message, email, para sa ebidensya po sa ating pagbablotter or pag-file ng complaints sa mga identified OLA agents. Narito po si PhilFlag handang tumulong at sumuporta po sa inyo sa inyong pagbangon. Meron po kaming libreng counseling, meron din po kaming notice letter na binibigay para sa inyong mga contacts po. Magpa-verify lamang po kayo at narito po kami handang tumulong sa inyo. Hi, PhilFlag members! We are thrilled to announce a special collaboration between Holistic Being and Filipino Fair Lending Advocacy Group, aimed at to support personal growth and empowerment within the Filipino community. As part of this collaboration, Holistic Being is delighted to offer a free one self-discovery coaching session exclusively for PhilFlag virtual ID holders. Are you looking to unlock your fullest potential, gain clarity on your goals, or embark on a journey of self-discovery? Our experienced coaches are here to guide and empower you every step of the way. This complimentary coaching session is an opportunity to give you deep information in your personal growth journey. Explore your strength and passion and develop a roadmap for your success and well-being. Together, we will create a safe and nurturing space to support you and unleash your true potential. To avail of your special offer, simply present your PhilFlag virtual ID when scheduling your session. Our team will be delighted to assist you in setting up your personalized coaching experience. See you, I'll expect you. Kung ikaw ay isang OLA victim na natatakot mawalan ng trabaho dahil binabantaan ka ng mga OLA agents na kukontakin nila ang iyong employer, manood at makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko sa video na ito dahil mahalaga na alam mo ang iyong dapat gawin upang maprotektahan mo ang iyong karapatan bilang isang empleyado. Una, panatilihing kalmado at huwag magpadala sa takot. Mahalagang maging kalmado o huwag magpadala sa takot o pressure sa mga binibigay sa inyong harassments ng mga OLA agents. Ang kanilang layunin kasi ay takutin lamang kayo para makakuha ng pera sa inyo. Pangalawa, i-update ang inyong trabaho. Kung naniniwala kang may posibilidad na makontak ng mga OLA agents ang iyong trabaho, maaaring magpaalam o mag-inform ka na sa iyong boss o sa HR department tungkol sa iyong sitwasyon. Ipaliwanag mo ang pangyayari ng detalyado at siguraduhin alam nila ang totoong sitwasyon. Pangatlo, kung ikaw ay isang verified member ng PhilFlag, maaari ka mag-request ng employer's notice letter na maaari mong ibigay sa iyong boss o sa HR ng inyong kumpanya. Maaring ikaw mismo ang magbigay ng sulat na ito sa kanila o ang PhilFlag po ay maaaring ipadala ito directly sa kanila sa pamamagitan po ng email. Pang-apat, hindi ka dapat basta-basta tanggalin ng walang malinaw at tamang proseso. Kailangan muna ng due process bago tanggalin ng isang empleyado at kabilang sa mga karapatan ng empleyado ang pagsasagawa ng admin hearing upang mabigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag ang iyong panig at depensahan ang iyong sarili. Panglima, kung ikaw ay bigla na lamang na-dismiss o natanggal sa trabaho dahil sa pag-contact ng mga OLA agents sa inyong opisina, hindi ito naaayon sa batas. Maaari ka magsampa ng reklamo o kaso sa Department of Labor and Employment o iba pang kinauukulang ahensya para sa proteksyon ng iyong karapatan bilang isang manggagawa.
Tandaan po ninyo, bawal po ang work discrimination dahil lamang ikaw ay may financial conditions. Karapatan mong protektahan ang iyong sarili laban sa kahit anong discrimination, lalong-lalo na sa illegal dismissal sa inyong pinagtatrabahuhan. Muli po, ako po si Miss A ng PhilFlag. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito at para po sa iba pang useful OLA contents at para mapanood nyo na rin po yung aking mga live stream episodes, i-like at i-follow nyo lamang po ang official Facebook page ng PhilFlag. Maraming salamat po! Kamusta po kayong lahat? Ayan, nagbabalik TikTok na po ang inyong Miss A. At ang topic ko po for this video content ay tungkol sa advanced loan fee scam. Ayan, alam naman po ninyo siguro at medyo kalat na po itong advanced loan fee scam na to. Ano nga ba yung advanced loan fee scam at ano-ano ang mga dapat ninyong tandaan para hindi kayo mabiktima ng ganitong uri ng panloloko? So ito na nga, ang advanced loan fee scam ay isang uri ng panloloko kung saan ang isang tao o kumpanya ay nag-aalok ng utang or pautang sa mga individuals or even companies, yung negosyo, ngunit humihingi sila ng pera o bayad bago pa man maaprubahan ang inyong inuutang. Ito ay isang uri ng scam dahil sa kalaunan, pagkatapos mong magbayad ng fee, wala ka namang matatanggap na utang at yung mga scammers bigla na lang mawawala. So, ang gagawin ninyo, kailangan ninyong tandaan na yung mga tamang pautangan, hindi ka dapat hinihinga ng anumang advance fee or bayad bago mo makuha yung inuutang mo. Ang mga legitimate lending institutions or companies ay nagbibigay ng mga malilinaw na terms and conditions sa bago kanila papirmahin sa anumang kontrata o magbayad ng anumang fees na kung meron man sila. At kung ikaw man ay, let's say, makatanggap ng anumang loan offers through text, calls, or even emails na nagsasabi na ikaw ay approved o sa isang loan at meron silang hinihinging advance fee, mahalaga po na mag-ingat at suriin mabuti ang mga detalye bago magdesisyon na magbayad. Hindi rin po kasi dapat nating kalimutan na dapat po nating tukuyin yung pagkakakilanlan nung nag-aalok ng loan offer sa inyo at wag po kayong magbibigay ng mga personal informations ninyo hanggat hindi po ninyo nakukumpirma ang kanilang legitimacy. So, ang pag-iingat at pagiging mapanuri ay makakatulong po sa inyo upang maiwasan ang ganitong uri ng panloloko. Muli po, ako po ang inyong si Miss A ng Filipino Fair Loans Advocacy Group at sana po ay may natulong ako sa inyo itong video na to para maging aware kayo sa advanced loan fee scam na kumakalat po ngayon lalong-lalo na sa social medias natin. So for more OLA-related contents, live stream episodes, and PhilFlag updates, make sure you like and follow our official social medias na ilalagay ko po ang link sa description. So maraming salamat po mga ka-PhilFlag hanggang sa susunod na TikTok. Bye! Sa panahon ng mga pagsubok at kagipitan, mahalaga ang mental health ng bawat isa at kung paano nyo wastong ma-handle ang bawat sitwasyon kaugnay sa inyong mga OLA. Sa video po na ito, magbibigay ako ng mga ilang mahalagang paalala para makatulong sa inyong pangangalaga sa inyong mental health para handa kayong harapin ang mga problemang pinansyal na dulot ng inyong mga OLA. Number 1. Stop muna po sa payments lalo na kung walang-wala na pong pambayad. Huwag din pong magpa-partial or extension payment, lalo ka lang po kasing malulubog niyan. Number 2. Turn off your OLA SIM. If hindi kayang i-turn off, ilagay muna sa block unknown caller ang settings ng phone nyo. Much better po if magpapalit na kayo ng SIM. Number 3. Try your best na huwag basahin ng text, emails ng OLAs, ignore all calls for the meantime. Inform your contacts ahead of time na someone may contact them saying ginawa nyo silang co-maker or guarantor. Just explain your real situation. Pang-apat, secure all your social medias. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, even chat apps like Viber, Telegram, WhatsApp. Mark all OLA emails as spam. Out of sight, out of mind, diba? Pang-apat, relax. Calm down and clear your mind from your OLAs. Matulog ka at kumain ng masarap.
Yakapin mo ang pamilya mo, lalong-lalo na yung mga anak mo. Hindi ang OLA ang magpapabagsak sa'yo, kaya tulungan mong bumangon ang sarili mo. Panglima, tandaan niyo po na mas tinitira ng mga nanghaharas na agents ang mga victims na panay sagot or nakikiusap sa kanila. Isang pakiusap lang po ay pwede na. Dahil kahit umiyak po kayo ng dugo dyan, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila ay makasingil sa paraang alam nila. They will target your mental health, so don't let them. Lastly, PhilFlag holds to the principle that all debts shade. Keep in mind that we are not scammers. Babayaran natin sila pero sa tama at legal na paraan. Naway ang video po na ito ay nakatulong po kahit papano sa inyo para maliwanagan kayo kung ano mga dapat yung gawin para maibsan ang inyong mga pag-aalala sa inyong mga OLA. Para po sa iba pang useful OLA contents, siguraduhin lamang po na naka-like at follow kayo sa aming mga social medias na ilalagay ang link sa aming description. Maraming salamat po sa panonood. Ako po ulit si Miss A, Vice President po ng Filipino Fair Loans Advocacy Group. Maraming salamat! Alam niyo na ba kung ano ang mga dapat niyong gawin kapag kayo ay na-field visit na isang OLA collector? Manood at makinig kayo dahil sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat yung tandaan kapag kayo ay na-field visit na isang collector. Una, panatilihin ang kalmadong kaisipan. Una sa lahat, kumalma ka. Huwag kang magpanik o matakot. Ang mga collector ay tao rin na may trabaho lamang na ginagampanan. Pangalawa, i-verify ang identity ng collector. Siguraduhin nyo na ang kolektor na pumunta sa inyo ay tunay na representative ng OLA na sinasabi niya. Hanapan siya ng tamang identification at huwag kayo magbibigay ng anumang impormasyon o dokumento hanggat hindi nyo natitiyak ang kanyang pagkakakilanlan. Pangatlo, mag-request ng documentations. Humiling ng kopya ng lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa inyong utang. Mas mainam kung magre-request kayo ng statement of account para mas malinaw nyong makita ang kabuuan ng inyong mga babayaran. Pang-apat, i-report ang hindi tamang pag-uugali. Huwag magpadala sa pangungulit or sa pressure or sa pananakot na nagmumula sa kanila. Ang tandaan po ninyo, ang kanilang mga pag-uugaling pambubuli at pangharas ay maaari po ninyong i-report. Panglima, tiyakin ang mga bayarin. Kung kayo po ay nagkasundo na sa inyong mga babayaran, siguraduhin nyo po na makakasunod kayo sa tamang oras at petsa na inyong pinag-usapan. Panatilihin po ninyo ang kopya ng mga resibo at dokumento tuwing kayo ay makakabayad. Huwag po ninyong kalilimutan na bagamat kayo ay may mga utang, kayo po ay mayroon pa ring mga karapatan. Mahalaga ang pagiging kalmado para matugunan ng maayos ang mga sitwasyon na kagaya nito. Para maging updated po sa mga latest contents, videos at live stream episodes, siguraduhin lamang po ninyo na naka-like at follow na po kayo sa aming mga official social media accounts na ilalagay ang link sa video description. Muli po, ako po si Miss A at maraming salamat po sa taus-pusong suporta po ninyo dito sa amin sa Filipino Fair Loans Advocacy Group. Hi! So, ayun na nga, may time ako ngayon para magsagot ng comment ng isang follower natin dito sa ating TikTok. At ang question na yan ay galing sa ating follower na si Sir 412. At ang tanong po niya, ano po ba ang Bura-Buraga? Ayan, so ang Bura-Buragang po, bali kasi sa komunidad po ng mga OLA victims, hindi lang mga iligal at abusadong OLA ang kalaban. Nandyan din yung mga sari-saring mga tao na inaabuso at sinasamantala ang pagiging mahina o kawalang pag-asa ng mga biktima. Napipilitan o naiengganyo sila na lumapit sa mga taong nag-aalok ng serbisyo na mabura ang inyong mga account or utang o informations ninyo sa mga OLA ninyo. Gumagamit sila ng mga iba't ibang terms ng sa kanilang service na ino-offer na yan tulad ng modify, override, bypass, or system deletion. Tawag po sa kanila ay Bura-Buraga. Sila po ay isang uri ng mga manloloko at scammers na talamak na kalat dito sa social media, lalo-lalo na sa Facebook. Ito ay isang modus operandi na kung saan yung mga scammers o yung mga manloloko na yan ay nagpapanggap na may kakayahan sila na
tanggalin o burahin ang inyong mga negative records or utang sa mga online lending platforms na in-applyan ninyo. At yung mga scammers na yan ay magpapakita ng mga peking proofs na kaya nilang tanggalin yung mga record ninyo sa OLA kapalit ng pagbabayad ninyo sa kanilang serbisyo. Pero matapos na makuha ang pera sa inyo, hindi nyo na sila maaaring makontak o mawawala na sila. In short, black na kayo. So, ayun, mga scammers na to, pwede din nilang hilingin sa inyo yung mga informations nyo tulad ng mga OTPs, login credentials, at iba pa, yung mga IDs nyo, yan. Magugulat na lang kayo, magkakaroon kayo ng loan na pala sa ibang mga online lending platforms na yan. So, yung mga yung pinagsasabi ko, yan ang mga gawain ng isang buraburagang. Tandaan po ninyo, kahit sino pong mag-alok sa inyo ng ganyang mga offers, walang katotohanan, walang makakapagbura sa records ninyo, sa OLA ninyo, kundi ang kumpanya mismo ng OLA. Maging maingat at mapanuri po kayo sa mga taong kinakausap ninyo. Ang utang po ninyo ay hindi matatapos sa mga ganyang pamamaraan, sa mabilisang paraan na inaalok ng mga buraburagang na yan. Okay? So, yun na nga, para maging updated kayo sa mga latest contents, videos, or live stream episodes, siguraduhin nyo lang po na nakalike at follow kayo sa aming mga social media accounts na ilalagay po ulit ang link sa video description. So, ayun na nga, ako ulit si Miss A. At maraming salamat po sa inyong taus-pusong suporta para sa Filipino Fair Loans Advocacy Group. Bye! Hello! Welcome back to Reading TikTok Comments with Miss A. And sasagutin natin question ngayon ay galing kay Ma'am Noeline 1984 _ Michi 2008 na nuknukan ng habang username. At ang tanong po niya ay yung tanong din ng bayan. Tanong ninyo mga followers ko lagi. Masasampahan po ba kami ng kaso, Miss A? Ayan. So, yan ay papaliwanag ko sa inyo sa video na ito. Isa-isahin ko rin yung mga kaso na sinasabi sa inyo na isasampa sa inyo ng mga OLA na yan, yung mga pinananakot nila sa iyo. Pero bago natin umpisahan, disclaimer lamang, hindi po ako isang abogado, hindi rin ako law student. Ako lamang po si Miss A na isang batang mausisa na mahilig mag-research, magtanong, at syempre mag-share ng aking mga nalalaman sa inyo, aking mga followers. So, una po sa ating listahan ay ang estafa case. Typically po, ang kaso ng estafa, it involves situations na may naganap na panlilinlang o maling representations o pandaraya na nagdudulot ng financial loss sa isang tao o sa isang entity. Yung mga hindi po ninyo nabayarang utang sa OLA dahil kayo ay nagkaroon ng simpleng problema sa pera, hindi sapat yan basehan para kayo ay sampahan ng estafa. Number 2, small claims case. Sa small claims court po, walang pangunahing amount na kinakailangan para maumpisahan yung kaso. Ang meron po doon ay yung limit. Kung ang OLA nyo po ay illegal, hindi kahahabulin yan sa small claims court dahil mauobliga silang magpasa ng legalities ng company nila para sampahan ka lang ng kaso. So, ayaw nila nun. Pero kung SEC registered naman, pero non-SEC compliant sa regulations, mabibisto rin yung ginagawa nilang illegal. So, no. Number 3, breach of contract. Ayan, kahit gaano ka pa ka-late sa payments mo, hindi ka makakasuhan ng breach of contract kasi terms and conditions lang naman yung nakalagay doon sa app. Diba doon sa terms and conditions, nakalagay doon na kukunin nila yung, sumasang-ayon ka na kunin nila yung data mo from your phone once na hindi ka nakapagbayad sa kanila, which is exactly naman na yun ang ginagawa talaga nila. Ang hindi nila nailagay doon ay yung tamang interest and loan terms and hidden fees. Yun ang mga hindi nila nilagay. Mali yung mga nakalagay doon. Kaya hindi ka pwedeng idemanda ng breach of contract unless makatwiran at tama ang terms and conditions na nakasaad doon at maliwanag ang inyong transaction. Pang-apat at pinakahuli sa ating listahan ay ang fraud. Ayan, magiging fraud lamang po kung ikaw ay gumawa ng fraudulent activities. Halimbawa niyan yung pagbabayad ng talbog na cheque, forgery, identity theft, at iba pang mga gawain na may direktang panloloko o panlilinlang. So, ayan na nga, natunghayan nyo na, narinig nyo na yung mga legal cases daw na isasampa na pinananakot po sa inyo. Abangan nyo po yung mga susunod ko pang video at sigurado kung kapupulutan nyo pa ng mga iba't ibang kaalaman para sa inyong OLA. Ayan, para maging updated kayo sa mga i-upload kong videos at saka sa mga live stream episodes namin. Siguraduhin po ninyo naka-like at follow kayo sa aming mga official social media accounts na syempre, saan ko pa ba ilalagay?
syempre dun lang sa video description. Ayan. Maraming salamat po. Ako po ulit ito, si Miss A mula sa Filipino Fair Loans Advocacy Group. Bye! Familiar ba kayo o nadaan na ba sa mga newsfeed nyo ang DepEd? Honestly ako, I am not aware na may ganito pala until makareceive ako ng mga ilang messages sa mga ilang OLA victims natin na may reklamo sa kanila. So sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang DepEd at makakatulong ba ang kanilang inaalok na programa sa mga OLA victims o hindi. Pero bago po natin umpisahan, disclaimer lamang po. Ang nilalaman po ng aking video ay aking sariling opinion o review tungkol sa programa ng DepEd. At ito ay aking binase sa aming mga research at sa aking mga nakausap na biktima na mayroong reklamo sa kanila. Ang DepEd Consulting po ay isang pandaigdigang kumpanya na kung saan sila ay tumutulong para solusyonan ang inyong mga utang sa pamamagitan ng pag-aalok ng programa na inirekomenda sa inyo base sa inyong kakayahan sa pagbabayad ng utang. May mga ilang uri ng pagkakautang ang kanilang particular na hinahawakan at ilan sa mga ito ay yung mga unsecured debts like credit cards, personal loans, student loans at iba pang mga loans na walang collateral. Kasama na rin ang OLA. At isa sa kanilang programa ay ang Debt Mediation Program kung saan makakabawas ka ng 40 to 60% sa pagbabayad mula sa iyong utang. Napakaganda o napakasarap pakinggan po, di ba? Pero ang isang malaking katanungan dyan ay matatapos nga ba ang inyong mga utang sa pamamagitan ng tulong ng DepEd Consulting? Hindi na ba kayo makakaranas ng harassment mula sa mga agents sa tulong nila? Well, I think it depends on you. Bakit? Dahil po sila ay isang programa, kailangan po na kaya ninyong bayaran ang kanilang serbisyo. At bago kayo makapasok sa kanilang programa, kailangan ay kaya ninyong bayaran ang at least 40% total of your debts plus their service fee and etc. In my opinion, I am not recommending this solution. Unang-una po, hindi nila kayang pigilan ang harassments ng OLA sa inyo. Same ng advice lang namin ang binibigay nila sa inyo na ignore nyo lang ang lahat ng calls ng OLA. So, kung ang purpose nyo po para mag-apply or mag-enroll sa DepEd ay para dahil inaakala ninyo na sila ang haharap sa mga agents, no, hindi po mangyayari yon. Kayo pa rin yun. Pangalawa, hanggat hindi ninyo nalilikom yung amount na kailangan ninyo para doon sa utang nyo, hindi sila mag-uumpisa ng pakikipagtransaksyon sa mga inutangan nyo. Pero tumatakbo na yung service fee nila. Kailangan bayaran nyo na yung monthly service fees nila at yung rates nila. Pangatlo, kapag ikaw hindi nakahulog ng monthly installment sa kanila, anumang naipon mo sa funds mo ay ide-deduct agad nila kanilang service fee. At if ever na may missed payments kayo ng 3 months, magre-result na to sa termination ng contract nyo at makakatanggap na kayo ng demand letter from them saying na you still need to pay them dun sa amount na nakasaad pa rin sa kontrata nyo kahit terminated na. And in case na na-terminate na nga ang kontrata with them at hindi mo binayaran ng amount na sinasabi nila, they will file a case against you for breaching your contract. And kung pipiliin mo naman na ituloy na lang kesa babayad ka sa wala, you have to submit all records ulit ng OLAs mo. At maaaring mas tumaas ang computation ng monthly mo, amortization mo, kasi babase sila ngayon sa pinaka-latest na overdue balance mo per OLAs. And you have to pay in full lahat ng mga missed monthly payments mo sa kanila, kasama na yung penalties nila. And then lastly, kahit po maklear na ang name mo sa OLAs with their help, still andudun pa rin po ang bad credit score sa pangalan mo. So, for me, it's a big no. And in my opinion, again, waste of hard-earned money nyo ang pag-enroll sa DepEd. Alam ko lahat sa inyo gusto maging debt-free, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi na ang utang ay utang na dapat bayaran, pero masigit nyo matutulungan ang mga sarili nyo kaysa sa kahit anong programa na nagkalat dyan, na ending din naman, hindi naman nabayaran ng utang mo, nagkaroon ka pa ng panibagong sakit ng ulo. Kaya kayo po mga nakikinig sa akin, followers ko, ugaliin po nating magsaliksik, magbasa, manood ng TikToks ko bago po kayo magdesisyon
sa mga bagay-bagay na pagsisisihan nyo sa bandang huli. Maraming salamat po sa panunood nyo dito sa death aid video ko. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo paus lang ako. Ako po ulit si Miss A para sa Phil Flag.